Hello guys, good morning. Happy farming po. So, andito na po tayo sa ating maliit na goat farming. So, goat backyard po. Ayan po, nilagyan ko po ng mga native na chicken. Nilagyan ko po ng mga upgraded na chicken ang aking yung kambingan. Kasi gustong gusto nila yung mga parang may kinakain sila sa ilalim ng mga dumi ng mga kambing po. Yung mga bulati po na nabubuo po sa mga dumi ng kambing. Gustong gusto nila yun. Kaya yun, tingnan nyo yun, yung mga sisiyo na yun. Yan, gustong gusto nila. Busog na busog sila dyan. Tsaka yung mga natitirang tahok, pollard, feeds po, kinakain nila. So hindi nasasayang yung mga feeds na tinatapon ng ating mga kambing. Yan po, ninilagyan natin ng manok unti-unti kasi yung farm natin na maliit, ayan kasi yung farm natin sa kabila is plano ko is ipag-isahin na lang yung kambing at saka yung mga aking mga black astrolorp, Hubbard, cross native, Rhode Island red. Yan, meron tayong ganyan po. Tsaka matataba po ang ating mga alagang manok kasi kinakain nila yung mga tira-tirang pagkain ng kambing. Ayan, pasok po tayo sa ating barako na check natin sila. Meron akong maliit ito yung kambing na pinakamaliit na meron ako native po siya, magti 3 months. Pasok po tayo sa aking maliit na kambingan. Ayan, busog na sila. Tingnan nyo naman ang aking kalakaran po dito sa loob ng farm. Bali dito ko rin nilalagay yung aking mga pagkain, mga tahop, kumbaga tahop. Wala po akong ibang feeds kundi tahop lang yung tigsa 10 piso na pakain. Yung sa mais, ayan, ito yung aking mga upgraded na babae yan meron sa kanila is buntis na po. Ito yung aking F1 at saka F2 series, puro babae po yan. Tsaka pag gusto nyong magsimula ng kambing, mag-umpisa muna kayo sa maliit. Pwede kayo mag-umpisa sa native or upgraded po. Pero payo ko po sa karamihan sa aking mga viewers na mag-umpisa po sa upgraded. Kasi kailangan natin matutunan kung ano yung mga pamamaraan sa pagkakambing. Kung ano yung mga hindi dapat at saka yung mga dapat na gawin sa pagkakambing. Mag-umpisa po kayo sa upgraded po. Yan. Tsaka ito yung aking masculine na barako sa aking farm. Pure bred Anglo-Nubian tingnan nyo naman samput pa lang laki. 90 to 95 kilos po yan. Pure bred Anglo-Nubian yan makikita nyo sa tinga, sa tindig, katawan nya. Tingnan, dibdib pa lang dibdib pa lang talaga. Ang laki na pure bred Anglo-Nubian po yan. Makikita mo talaga yung lalaking nagdadala po ng ating farm, yung pure breed po. Magti 3 years na po ito akin. Napakalakas po. Kung meron lang sana akong maraming babae dito, mga 20 babae, kaya nito. Kayang-kaya nito. Opo. Kaya ito lang, maliit ang ating puhunan, kaya ito lang yung ating babaeng nabili. Baliho na, inupisahan ko po ito sa aking 13th month pay. 13th month pay ko lang hindi ko ginasto lahat. Binili ko ng kambing. Yan, tingnan nyo ito yung resulta ngayon. Meron pa doon sa kabila, anak ni Rambo. Ito si Rambo, 90 to 95 kilos, pure bred Anglo-Nubian. Pero may pagka, para sa akin may pagka may pagka bower kasi laki ng dibdib yung full pure bred na Anglo na yun, hindi naman ganito kaya para sa akin full blood yung ina, or pure breed yung ama, kaya naging ganito ka. Ang ganda pala ng pagka-mix nito yan, laki talaga siya. Binili ko ng 25k, tapos malapit ko na rin itong may benta palahi sa farm nyo po. Punta po tayo sa kabila.
You know, medyo tag-init na po. Kailangan natin ng maraming tubig. You know, dapat may stock tayo ng maraming tubig para sa ating kambing. Ano, ito yung anak ni Rambo. 2 months pa lang, pero tingnan nyo naman yung katawan, no? 2 months pa lang yan. 2 months pa lang yan. Pero, yan, tingnan nyo. F5 series. Yan kanyang ina, F4. Purebred si Rambo, kaya F5 series na itong anak niya. Lalaki ho. Malaki na ho talaga siya. Yan, malaki yung, maganda po yung lahi ni Rambo. Yan o, ganito lang yung aking setup dito sa aking munting farm. Meron akong tugaran ng manok. Yan o. Yan yung aking style ng pagkain sa kanila. Yan o. Eh ngayon, tag-init, yung ibang babae free range po. Yan, Rambo. At yun lang po ang ating update sa ating mga farming.